Give it to me like. Hello! Magandang araw sa inyo at today is Thursday and I take off from work. Yeah, nag-absent po ako sa aking trabaho para lang iba pa yung mga Christmas tree. And right now, ito ang ginagawa ko. Yung Christmas tree na sinali ko sa isang contest dito sa amin. And yan, nag-second place lang kami. But anyway, yun nga po, tatanggalin ko na po yung Christmas tree. Nahinay ako tanggalin siya kasi gandang-ganda talaga ako sa kanya. Maraming nagaganda sa Christmas tree na to. So ngayon, inuuna pa yung mga ornaments at yung mga ibang dekorasyon. Yung ginagawa ko is sineseparate ko po sila from different kinds. Yan po yung mga yung mga abobot yes. Hindi ko alam mo ang tawag dyan yan. Since wala po akong malagyan, so plastic bag na lang ang nilagyan ko. Kasi yung mga tote ko or yung mga boxes ko para sa Christmas tree ko ay napuno na. So, kailangan ko ng ibang malagyan. At yung mga lalagyan na yun is hindi ko na ba run akong extra at so, ang ginawa ko, trash bag. Since pag dinala ko siya sa bahay, na-arrange ko naman siya Kailangan ko siya talaga separate from colors, ribbons, para mas madali siyang kunin at hindi na ako mahirapan sa pagde-decorate next year. So, right now is yung mesh. Ang ganda-ganda talaga na itong mesh na to. Kasi bright yung kulay niya. Kahit walang ilaw, nakapatay siya talaga. Maganda siya. So, make sure ko din yung mesh ko na naka-roll siya na maayos para next year, hindi siya yung kusot na kusot. Kasi pag kusot tapos alam mo na pag mesh, nagdidikit-dikit siya. So, masisira yung mesh natin kung hindi natin i-store ng maayos. So, yan. So, ngayon nasa mesh na po ako. One at a time po yan yung ginagawa ko. Minsan, kapag kung ano yung mas madaling gawin. So, yun ang inuuna ko. So, right now is yung mga ribbon. Yes, yung ribbon, pinufold ko siya ng maayos para maganda pa rin siya sa next year. Hindi siya kulubot. Pangit pag kulubot. Mahirap siya i-decorate. So, kasi next year, etong gagamitin ko kulay sa bahay ko. So, yung mga mesh na to na ginamit ko sa may church is akin siya. Gamit ko siya para sa gamit ko yan. Pang dekorasyon ko lang. So, may mga binili kaming lahat na ito from the tree and the rest of the decoration. Sa akin po yan. So, lang. So, para the reason po na bakit nagsali po kami sa contest is gusto po namin i-anunsyo yung simbahan namin na mag-invite ng tao din, ipakilala yung simbahan namin kaya ayaw mi sumali. Kinakabahan ako noon kasi ako lang talaga nag-start na mag-decorate, late na rin ang tulong na dumating. So yeah, yung mga tao, ikaw lang mag-ganon? Kinatanong nila ako na ako lang, ano ba to? Ikaw lang ba talaga na para for yourself lang ba yung pagsali mo dito or may organization? Sabi ko, para po to sa church namin. Kaso lang, walang tulong na dumating. Wala akong ekstrang tao. Wala. Late na rin siyang dumating yung tulong. Nakapag-dekorasyon ako, lahat. Doon lang po sila dumating kasi nga kumain pa sila. Kami ng anak ko after church, diretso lang po kami sa venue and the start ng decorate, lahat. So yeah, I'm thankful na it work out. Nag-pray talaga ko, Lord, help me. Kasi once na hindi ko magustuhan yung pagde-decorate, ang mangyayari, uulitin ko. Ayaw kong gawin yan sa contest kasi maubusan ako ng time kasi 6 hours lang ang yung time limit nga. So, kailangan matapos ko siya at masatisfied ko yung sarili ko. Masasabi ko, ay maganda na. At good thing mayroon akong kasama dito sa church, yung little boy ko. Gusto niya paglaro. So, minsan nakikipaglaro ako sa kanya. Kanina lang, yung sa plastic bag, nilalagay sa ulo niya. Sabi ko, wag. So, ganito ang gawin mo. So, ginawa
Nuruan ko siya mag-sacrifice using the plastic bag. Yan. Ayan na, yung malapit na rin matapos. Oh, lahat talaga ng kumari ba naayos ko yan. Oo. Kasi mahirap talaga. At mayroon akong little boy na tutusun ko siya na kunin ang ganito, ang ganyan. Kaya maano din, mas madali sa akin. Nakakatuwa lang, wala siyang pasok. Nasa bakasyon sila so tamang-tama, may tulog ako. Diyos ko, ako lang sa talagang matagalan ako makatapos. Ang plano ko nung araw na to is matapos ko yung simbahan. Tapos ng simbahan, bahay ko naman ang tapusin sa pagtanggal ng mga dekorasyon. Kaso lang, hindi talaga, tagal talaga, hindi ko talaga na sunod yung plano ko. So, yun. End up, the whole day, doon na ako sa simbahan. Inabot na ako hanggang alas 4. Hirap kasi marami din ako kasing kinatanggal, yung mesh, tapos yung mga lights pa. Kasi ang ginawa ko sa lights ng tray is, tinago ko yung mga wire. Kasi, pangit kasi tingnan na yung wire ng mga Christmas lights is nakikita. Gusto ko yung parang invisible sila ba? Yeah, alam mo yun. At ito yung little boy ko. Ang kulit niya, pero nakakatuwa din siya. Natutuwa ako sa kanya kasi siya talaga, tumutulong talaga sa akin. Tapos naglalaro niya yung camera habang nagre-record. Tingnan mo yan. Ang cute-cute talaga ng baby ko. Ay. Yan ang likot-likot. So minsan nirayaan ko na lang. Kasi naboboard din siya. Yep. Then back to my tree. Yes, yan. Palights na ako. Yung Christmas tree ko, ginamitan ko siya ng fairy lights. Yung curtain style na fairy lights. Why curtain lights? Kasi yung curtain lights is marami na siyang string at mahahaba pa. So, parang buong tree makakover niya. Pero this time, I used 2 curtain lights. Kasi kaya gusto ko talaga yung bright, nakakindap-kintaw, yung ganon. Mas maganda siya sa tingnan. Magandang tingnan talaga pag gumamit ka ng fairy lights sa Christmas tree mo. Cute to, parang kumikintap-kintap na tawag doon na stars. So, diba? Ito talaga yung pinangmatagal kasi alam mo, yung curtain lights is manipis lang yung wire. So, I need to be like dahan-dahan talaga sa pagtanggal. At every tanggal ko ng bawat string niya, yung wire niya, kailangan ko siyang i-roll para hindi ako mahirapan ba. Kasi pag sinabay-sabay mo siya ng tanggal, tapos, pag tapos mo na tanggal, ito ka na mag-start mag-roll yan. Yun ang pinakamahirap. Yung little boy ko nilalaro niya yung camera gagalaw niya. Yan. Talaga. Ganyan ang ginagawa ko. So, tanggal ng isang wire at niro-roll ko na para hindi na ako mahirapan. At of course, yung little boy ko, nautusan ko naman siyang kumuha ko ng plastic bag. Kasi separate ko naman ulit yung lights and yeah, he asked me to fix his shoes. Kulit talaga ng batang to. Makulit talaga, nakakatuwa. But anyway, I'm thankful na he's with me. I gotta help. He's a good helper. Yeah. Talagang at yung fairy lights, kailangan ko talagang i-separate siya ng tawag doon balot or lagayan. Para hindi maghalo-halo. And also, I use big lights sa Christmas tree ko. And I use red. Yan ang maganda niya sa Toriel, di ba? At I make sure na nakatago talaga yung wire. At maganda siya tingnan. Yes! Maganda tingnan yung tree pag nagkaroon ka ng or lagyan mo siya ng malalaking ilaw at na yung kumikintab na ilaw. Kasi maganda siya, really siyang tingnan. And as can you see sa tree ko, meron siyang white na parang snow. Yeah, I always use na yung ganyang style kasi maganda siya sa tree.
Lalo na makakabar niya yung mga big spaces na nakita yung lamang loob ng tray mo. Yan ang yung natutunan ko na pwede siyang gawing hide ng mga loob ng Christmas tree. And now it's time to move all the stuff sa truck. Yes. Dadalhin ko kasi yan sa bahay. And now it's time to take down the tree. Kaya lahat yan, no? Yung mga lagayan ng mga decoration ko, di ko na siya ginamit ulit. Tinapon ko na lang siya. Para says when it comes to space, masave ako ng space. Yan. Then yung Christmas tree is dadaling ko po yan sa bahay. Nahirapan din ako kasi ayoko siyang sobra i-push down ba kasi baka masira yung iwang decoration, but it did work. Yan, nasarado ko din siya. Buti na lang magaan tong Christmas tree. Yan, yung lahat ng mga gamit is nilagay ko na sa may truck ko. Then it's time to clean up. Para hindi na siya mahirap linisin once na kailangan ko balikan. Yan na lang ang uli kong gagawin at matatapos na rin ako. Hi, talaga, thank you Lord. That's a good experience and I am so proud of myself that I did it good. Yung decoration sa church at marami ang nagagandaan sa aking decoration. Thank you Lord. Yan na, tapos na. Okay, I'm done, but there's still a lot of glitter on the floor. So what I'm gonna do is, I'm gonna come back tomorrow. Finish it up, but it's up. I'm done. I done think of everything. Everything is back to normal. It's done clean. That's it. Goodbye Christmas decorations. So that's it. No more. And see ya. Thank you. Peace out. That's it. Done. Merry Christmas and Happy New Year. Hope everyone have a blessed New Year this year of 2024. Bye.